Ako, sasabihin ko sa inyo, lantara, hindi ito magagawa. Pag halimbawa, mangyari ito kay Marcos dinala sa ICC, walang magraraling ganyang kadami. Kahit yung mga pambato ng dilawan, kunwari lang dalhin si Bam Aquino doon, si Kiko, sino pa bang pambato ng dilaw? Si Lenny. Walang magrarally ng ganito. Naiintindihan niyo po yung point? Dalhin mo si John Vic doon, si Boying, si Torre, si BBM. Walang magrarally ng ganito. That is impossible. Not even 10% kung gaano kadami ang nagrally kay Tatay Digong. Wala kayong makikitang ganitong rally ever. Kahit sa buong mundo. First time nangyari sa history that the whole world nagrally sa isang birthday ng isang mama. Sa birthday ng isang hinuhusgahan at nakakulong. Sa isang nililitis sa ICC. Wala po kayong nakikitang ganyan. Maraming nagmamahal, kaya napaka-imposible nun. Hindi po kami tanga. Kung 30,000 napatay niyan, walang rally. Ito, pag-usapan natin, 5 pang pulis huhulihin. Second hearing, Senator Amy, kasi nga naulinigang kita sinasabi. About sa second hearing to pag-uusapan natin. Mo rin na nahihirapan ka man. Kasi marami nagtatanong, bakit wala kang inimbita? Kasi marami ng legal luminaries, mga former Supreme Court justices, etong mga talagang bihasa, may mga master's degree sa international criminal law and all of that, talagang, you know, legal experts na talagang yung legal minds that you can mine. Bakit hindi sila humarap para, because ang maririnig mong sinasabi nila is the legality of the arrest and the surrender. Hindi nila tinatawag na extradition ng pamahalaan, di ba? Surrender ng Pangulo, legal naman daw. Ayun na nga. So, maraming legal experts. Pero tulad ng sinabi ko, kesa sa experts on the side of the government, mas maganda rin yung mga neutral, yung talagang profesor. Kasi alam natin, napupolitika kapag ganon. Palagay ko, overrepresented na nga yung gobyerno. Mag-isa lang ako doon sa isang panig hanggang doon. Ito, meron pong good news, no? So, wag muna nating awayin si Amy. Again, uulitin ko at ilang beses ko nang inulit, hindi ko sinasabing iboto nyo si Amy. At ayoko siyang isama sa PDP, okay? Maliwanag po tayo dyan. Kaya lang, wag muna nating awayin. Gaya ng sabi ko, malay natin, may pakinabang sa atin. Tayo naman ang mangga. Tayo naman ang manggamit sa kabila. Tayo naman manggamit at ngayon magagamit natin. Bakit? Magkakaroon pa ng second hearing. That is very important. Magigisa. At alam ko na maglalabas to si Amy. Baka ito mapaisip na pa-impeach niya si Bongbong. Wala pong makakagawa nun. Siya lang. Siya lang ang may lakas ng loob para mag-hearing patungkol sa paghuli kay Tatay Digong. Walang gumalaw sa senador. Wala. Siya lang. Hindi ko siya pinagtatanggol. Gamitin po natin. Kaya habang nagagamit, huwag niyo pong awayin. Ngayon may second hearing pa. Yung ibang senador na hindi gumalaw, ito may second hearing pa. Di mas maayos. Mas maraming mabubulgar. Mas marami tayong mapipiga. At yung mapipiga dito, pwede pang gamitin sa ICC. Napaka-importante ng bawat ebidensya dahil ito ay posibleng magpauwi kay Tatay Digong. Dahil dyan, mas marami tayong makukuha. So, wag muna, antayin natin si Amy. Mating sina Alan Peter, dahil ang dami-daming taga-gobyerno. Sa totoo lang, nung umpisa akala ko walang darating galing administrasyon. Pero biglang nagdagsaan, tapos nagulat nga ako, dagdag sila ng dagdag ng pangalan. Sabi ko, ayos to. Talaga namang prepared sila. Siguro maganda yung hearing natin. Tapos, nung nandun na sila, dumami pala, 3 kwarto na kami, naubusan pa nga ng pagkain Kaya sabi ko, very represented. As a matter of fact, si Inday Sara lang ang nasa kabila at siya lang ang on Zoom, alas 3 ng umaga yata sa The Hague. Kaya, yun nga, inaanyayahan ko kasi magkakaroon ako ng second hearing. May second? Yes, magkakaroon ako. I finally decided kagabi na mag-second hearing na lang. Yes, dahil, maganda yan. May marami pang nagsasabing bitin, may mga katanungan ng OFW, at ang balita, marami pang warrant na susunod. Hindi naman ito ang kaisa-isa at kahuli-huli ang warrant. Meron pang susunod, nababanggit nga yung pangalan ng 5 pulis. Yan, may 5 pulis pang huhulihin. Kaya napaka-importante na mag-discuss to ulit sa hearing and at the same time, kailangan mag-decide ang korte rito. Hindi porket nandun na si Tatay Digong sa ICC, hahayaan na lang nila kasi sasabihin nila Mutin Academy kasi andun na si Tatay Digong di ba? Nasa jurisdiction na ng ICC, hindi na natin basta-basta mababalik kahit ano pa i-discuss natin dito. Pero importanteng ma-discuss kasi kung mapapatunayang illegal yon, hindi dapat ganun ang proseso. Magagamit natin sa mga huhulihin pa. Tatandaan po natin, bigla-bigla na lang. Nung una, wala naman talaga. Si Bato nasa listahan talaga yan. Si PRRD nasa listahan talaga. Pero si Sara, wala. Ngayong taon, naisama si BP Sara. Binabanggit na. Pagdating sa ICC, dapat din madampot si BP Sara. So, this is very, very dangerous. Kaya nga, sabi ko, maganda tong ginagawa ni Amy at dapat solusyonan ito ng korte. Dapat desisyonan nila ito. Nako, sana ipatawag ni Amy itong spokesperson, itong si Utoy, si Attorney Clavano. Dapat ipatawag din ni Amy. Bakit? Siya yung nagsabi. Mali po yun. Anong klaseng abogado? Okay? Patawag niya itong si Clavano
Dahil hindi po pwedeng sila ang competent judicial court. Hindi po, executive po kayong DOJ, hindi po kayo judicial. So maling-mali yun. Bakit kayo nagsasalita ng ganun? Abogado ka, alam mong walang ganun. Tapos binawi ni Boying. So anong ibig sabihin niya? Niloloko nyo taong bayan. Anong ibig sabihin niya? Fake news yan. Anong ibig sabihin niya? Gagamitin nyo lang pagka kumbiyenyente sa inyo or kaya meron kayo kailangan pahuli. Kailangan maimbestigahan niya. Pangalawa, may narinig akong interview dito kay John Vic Remulla. May narinig ako, no? Interview niya, binabara niya sa isang PDP senatoriables na abogado, si Attorney Hinlo ata yan. Hindi ko alam, basta isa, no? Sabi niya, kino-question nyo yung manner ng pagkahuli kay Tatay Digong. Ang kini-question nyo, technicalities. Samantalang hindi nyo kinwestiyon yung 30,000 na pinatay ni Tatay Digong. Aba, dapat pa imbestigahan ni Amy yan. Una, abogado. Abogado nga ba to si John Vic? Alam ko si Boying abogado. Hindi ko alam si John Vic, no? Pero kahit di siya abogado, dapat alam niya. Ako naman hindi abogado pero alam natin, di ba? Kahit hindi abogado, na an accused is considered innocent until proven guilty. Nagbibintang siya. Anong klaseng secretary SILG siya? Anong klase? Di ba? Kung ganyan ka ang SILG natin, basta na lang nagbibintang nang walang katunayan or bigla na lang nagbibintang kahit hindi pa nahusgahan ng husgado, delikado po yan. Pwede kang pagbintangan ng mamang ito. Isipin mo, ibinintang sa kanya 30,000. Anong patunay nila? News? News ng Rappler? News ng mga makakaliwa? News ng NPA? News ng komunista? News ng mainstream media? Hindi ko alam. Ano pinaniniwalaan nyo doon sa 30,000? Isipin mo 30,000. Ang sinasabi nilang pinatay ni Tatay Digong. Yung pala, doon sa drug war ni Tatay Digong simula 2011 hanggang 2019, nasa 40 lang. 40 lang ha? Kung hindi ako nagkakamali sa exact number, around 40 plus minus. For how many years? Simula 2011 hanggang 2019. For 8 years. Laban sa droga, ganun lang namatay. Samantalang ang daming naligtas, nilinis ang kalsada. That is not bad anymore. That's why it's drug war. Meron talagang mamamatay dyan. Bakit? Ang adik papalagyan eh. Lalo na high. Naku, meron akong kaibigan adik. Sa peak ng kanyang pagka-high, akala niya si Superman siya. Papalag talaga yung kahit kanino. Yan ang sinasabi natin. Anong gusto nyo? Pag pumalag yung adik, magpabaril yung pulis? Pag pumalag yung adik, magpa-rape yung nire-rape? Hayaan na ng pulis? Diba? Ibig sabihin, fake news sila. Saan nila nakuha yung numerong 30,000? Ang demanda sa ICC, kakurenta. Naglulukuhan ba tayo dito? Palabasin nyo yung 30,000. Palabasin ninyo yung biktima ng 30,000, yung magulang nila, kapatid nila, magdemanda sila, present nila ang ebidensya sa ICC. Yung 30,000 hindi yung 40 kasi may nagsasabi na hindi, yung representative lang. Yung 40 lang ang representative, yung 30,000 hindi. Hindi po pwede sa batas yun. Ibig mo sabihin, sasagutin ko yung sinasabi yung 30,000 pag napatunayan nyo yung isa, hindi pwede sa batas yun. Ano yun? Naglolokohan tayo. Ang totoo, eto, may mga grupo talagang mahilig mag-blow up ng numero. Isa na dyan ang mga komunista. Katangihan nila yan. Ang hilig nilang magmalinis pero sila naman ang madumi. Ibo-blow up nila yung sitwasyon. Yung nangyari kay PRRD. Ako, yung nagsasabi na 30,000 ang pinatay ni Tatay Digong. Yan po ay pag-iinsulto sa Pilipino. Bakit kanyo? Sa dami ng nagrally ngayon, tingnan nyo na lang. Daig pa dito si Hitler. Daig pa nito yung matinding patayan dyan sa mga nangyari sa history ng Pilipinas kung 30,000. Sa tingin ninyo, may magnarally sa Netherlands kung 30,000 ang pinatay ni PRRD? May magrarally sa Mindanao? Sa tingin nyo? May magrarally sa Manila? May magrarally sa buong Pilipinas? May magrarally sa buong mundo? Yan pong nagsasabi na 30,000 ang pinatay ni Tatay Digong. Iyan po ay pang-iinsulto sa atin. Sa lahat po pang-iinsulto yan. Sinasabi nyo, bobo mga Pilipino. Wala kayong makikitang ganitong rally ever. Kahit sa buong mundo. First time nangyari sa history that the whole world nagrally sa isang birthday ng isang mama. Sa birthday ng isang hinuhusgahan at nakakulong. Sa isang nililite sa ICC. Wala po kayong nakikitang ganyan. Maraming nagmamahal. Kaya napaka-imposible nun. Hindi po kami tanga. Kung 30,000 napatay niyan, walang rally. Ako, sasabihin ko sa inyo, lantaran. Hindi ito magagawa. Pag halimbawa, mangyari ito kay Marcos dinala sa ICC, walang magraraling ganyang kadami. Kahit yung mga pambato ng Dilawan, kunwari lang dalhin si Bam Aquino doon. Si Kiko, sino pa bang pambato ng Dilaw? Si Lenny. Walang magrarally ng ganito. Naiintindihan nyo po yung point? Dalhin mo si John Vic doon, si Boying, si Torre, si BBM. Walang magrarally ng ganito. That is impossible. Not even 10% kung gaano kadami ang nagrally kay Tatay Digong. Naiintindihan nyo po? Itong rally na ito, ang daming napatunayan. Maraming nagising dito. Kaya eto nga, kinakailangan alamin natin kung mali yung proseso, mali yung ginawa, wag nang uulitin. Sino naman po ngayon ang iimbitahin mo? At yun na nga, sumulat na rin po sa inyo si E.S. Bersamin para humingi ng advance questions. So now, are you going to give advance questions to Secretary? Ako, bakit may advance question?
Bakit may advance question? Bobo ba yung mga yan? Kami ba pag inimbitahan, pwede kami humingi ng advance questions? Ano yan? May favoritism? Ganyang kahina utak ng mga yan? O dahil magfa-fabricate sila? Kasi pag hindi ka nagsisinungaling, hindi mo kailangan ng advance questions eh. Bersamin, ESB Bersamin. And sino ngayon yung mga susunod na mga aanyayahin nyo po sa second hearing? Excuse me. Oo, siguro pareho rin yung iba, pero yun nga, katulad ng sinabi kanina, sana talagang lumabas yung ibang mga international law experts kasi hindi naman ordinaryong international law, hindi naman yan bahagi ng batas na araw-araw. Ako gusto ko to. Ha? Kaya maganda yung second hearing. Since si Sas ay magaling sa international law, imbitahin mo si Sas. Ako suggestion ko lang, invite Sas. Kasi hindi siya pinalusot dyan sa vloggers na hearing. Imbitahin mo as resource person si Sas. Malaking maitutulong ni Sas sa investigasyon na yan. Marami siyang kaalaman na nauunawaan niya yung grabing pagtatakip ng gobyernong ito at yung mga illegal na ginagawa. Pinapractice. At iilang talaga ang praktisado dyan. Marami tayong narinig sa social media, sa mainstream, maraming linalathala na puros government side. Gusto ko sana yung legal side lang talaga at yung konstitusyon sa atin. Imbitahin mo si Claire. Ang daming alam ni Claire no? Hindi ko alam kung kamag-anak ni Claire to si Ernie Barong. Parang lahat alam niya eh. Kasi nagkakapanig-panig na rin, nagkakakulay ng politika, pati yung ating mga legal luminaries. Kaya inaanyayahan ko yung mga former justice, yung framers of the Constitution, lahat na magsabi kung sana. Pero nahihirapan talaga ako. Pero sa second hearing, mukhang si Senator Bato na lumako. Dahil nasa second batch daw siya ng warrant eh. At ang alam ko, si Senator Cayetano, bitin pa yung mga tanong. Tama. At saka dapat protektahan natin si VP Sara. Isasama po dyan si Sara. Maliwala kayo. Kasi nararamdaman nila yung nangyari sa rally ngayon. Mananalo ang PDP. Ramdam nila yan. At pag nanalo ang PDP straight, hindi nila mai-impeach si VP Sara. So another way para nila maigligpit si VP Sara, tanim kaso yan. Isusunod yan sa ICC. Hindi nila makuha sa impeachment, mananalo PDP, pa-impeach na lang. Ako yan ang tingin ko gagawin. So again, this rally ay kailangang matuloy. Sana hindi lang puro salita si Amy, sana matuloy. Dahil DFA siya noon marami siyang alam na maitutulong para malinawan tayo. Ang alam ko din yung ating mga OFW na magpaliwanag kung paano sila na iuwi sa atin at gusto nila. Yan, maganda rin yun, mga OFW. Kasi alam mo si Tatay Digong siya ang nagpapauwi dito sa mga OFW at yung mga hindi may mga kaso ron at inosente naman napapauwi niya. Samantalang ang gobyerno ngayon ipinamimigay ang Pilipino. Kung si Tatay Digong ay kinukuhang ang mga OFW, ay kabaligtaran. Dating presidente kinidnap, pinamigay. Na may may guarantee o assurance ang ating gobyerno na yung mga nakapiit pa sa abroad, na-convict at naparusahan, maiuwi. Kasi sa lagay na ganito, natatakot lahat ng Pilipino. Isipin mo, dito mismo sa iyong bansa, kukunin ka. Paano na lang daw sila sa abroad? Ayun, diba? Mas nakakatakot yun. Paano mo susuportahan yung nasa abroad, no?